Sa biyahe kong ito, dito ko nasubukan ang aking sarili. Minsan, darating tayo sa sitwasyon na hindi natin inaasahang makakaya pala natin. Gusto mong malaman kung bakit? Tara, samahan niyo ko at ikikwento ko sa inyo ang naging biyahe ko. Ay, hindi ko ito dinaanan. 107 kilometers ang biyahe natin mula Iriga City papuntang Siruma, Camarines Sur. Malayo pero kakayanin. Ride out ako ng 8 AM. Alam kong late na pero wala biglaan kesa naman hindi matuloy. Sa Iriga City, ruta ko ay mountain unit para iwas traffic sa highway ng Baaw at Pili. Pero palabas pa lang ng mountain unit, napansin ko na sobrang tagtag ng front suspension ko. Ngayon lang sumakit ang balikat ko dahil sa tagtag. Inisip kung wag na lang ituloy pero hindi ako nagpapigil at tinuloy ko pa din. Habang humahaba ang biyahe, nararamdaman ko na sumasakit na ang ulo at batok ko dahil sa suot kong modular helmet ang bigat sa pakiramdam. Ang daanan ay sementado at wala halos na lubak kaya takang-taka ako sa performance ng motor ko. Pagkatapos ng higit 3 oras na biyahe ay nakarating na tayo ng Siruma. So, hello wanderers. Nandito na tayo ngayon sa Siruma. Grabe, layo ng binahe ko. Mga 3 hours ata yun. Kasi dahan-dahan lang naman ako mag-ride. So, ayun. Nakarating na tayo dito. Isa sa dulo ng Camarines Sur. And kita niya yung beach side. Yung dagat sa likod. And may pupuntahan pa tayong isang spot. Pumunta lang ako dito para dito sa pangalan ng I Love Siruma. So, ayun. Sa 3 oras na biyahe ko, laspag na agad ako dahil sa sakit ng balikat at ulo na nararamdaman ko. Pero ang nasa isip ko na lang ay sayang kung hindi ko itry na puntahan ang Dadalgon dahil maganda ang view doon. Kaya naman, bumiyahe na ako papuntang Dadalgon. Napansin ko nga ang daanan ay walang masyadong mga bahay sa gilid ng kalsada. Nagmamadali na nga ako dahil iniisip ko ang oras na hindi ako pwede magabihan sa daan dahil sigurado walang street lights. At syempre, kailangan kong maglaan ng oras para makapagpahinga at pati na rin ang motor. Okay, start na tayo sa rough road na daanan. And buti na lang hindi basa yung daanan, hindi maputik. Kasi kung maputik mo, kawawa ang motor natin. Kailangan natin magdahan-dahan. Oh, pag-siwing. Tingnan natin dito ata. This way to Dadalgon. Dadalgon Seaside Resort. Woo! Yeah, dito na tayo. Dahan-dahan lang kasi medyo madulas ang ating dinadaanan. Baka mag-slide tayo. Kaya alalay lang. May tubig mo, no? Kuya, tama dito sa diretso yung may padadalgon po? Po? Yung may dadalgon viewpoint? Opo, dyan. Diretso lang. Diretso? Diretso lang, ma'am. Sige po, salamat po. Ano na this? Kaya mo pa ba, Fatsyo? Kaya pa ba? 4 na oras ka nang bumabiyahe, maglilima na. Nakakalito yung daanan dito kasi may mga gawang daanan. Siguro pag maputik to, sa iba sila dumadaan, kaya may mga nagagawang daanan. Ito na guys, tanaw na natin ang ating pupuntahan. Basta kahit saan naman dito. Basta viewpoint lang, ano yun.
Sa haba ng daan ay nakarating ako sa Dadalgon at bumungad sa akin ang kanilang barangay hall. Pinagbayad ako ng 20 pesos para sa entrance fee. Tinanong ko kung saan ang viewpoint at tinuro sa akin ang daan. Diretso lang daw kaya ako naman ay diniretso ko at ito na nga ang nangyari. So, di ko alam kung tama pa ba tong dinadaanan ko. Ah, grabing sukal na to. May dumadaan pa ba dito? Sana naman tama yung dinadaanan natin. Ano yun? Parang dam. Kawawa naman tong motor natin. Tama pa ba to? Hindi ko na talaga alam, eh. Mukhang mali na to. Nasa dam na tayo, be. Balik. Naligaw na nga ako kaya bumalik na ako papuntang barangay hall. Sinabi ko doon na hindi ko napuntahan yung viewpoint dahil naligaw ako. Sabi nila may isang niyog daw doon at yun ang puntahan ko. Nasa isip ko nakita ko yun kaso di ko diniretso dahil ang lalim nung daan baka sumayad motor ko. At kung ano man ang mangyari sa akin ay walang makakaalam or makakakita kaya dapat mag-ingat. Nagtanong ako baka pwedeng may puntahan akong resort para makapagpahinga kaso ang sabi ay sarado daw dahil sa ginagawang daan. Meron naman daw na isa kaso private property. Okay, Wanderers. Hindi na ako nakapunta dun sa viewpoint kasi naligaw ako. Hindi ko alam. Bahala na. Okay na yun. Kahit hindi. At least nakita ko sa malayo. And magpahinga na lang tayo paglabas natin dito kasi pabalik na ako. Kailangan natin pahingahin itong motor natin. Hindi pwedeng dire-diretso ang biyahe. Asan na ba? Naku po, baka pagbalik ko di ko na din alam. Kuya! Rhymes. Sundan natin yun. Baka palabas yun. Ito hindi. Grabe. Grabe namang adventure to. Hindi ko naman ine-expect ito. Yung nawala yung dalawang nakamotor, kabilis naman, ayun na. Sundan lang natin. Sigurado palabas sila. Epic fail man yung biyahe natin. Okay na yun. Experience. Ay, hindi ko to dinaanan. Ano ba to? Balik tayo. Hindi ko talaga to dinaanan. Mali. Dapat din natin sila sinundan.
Local sila, alam nila. Sa sitwasyon na to, wala na akong energy para paatrasin ang motor ko. Laking pasasalamat ko na dumaan si nanay at tinulungan niya akong mapaatras ang motor. Hindi ko na nakunan ng video dahil sa sitwasyon na ganyan, di ko na naisip pa. Yan na, nakikita ko na yung semento. Grabe. Saan ba? Kabila. Parang malalim. Sa wakas, semento na. Grabe. Bigat pa naman nitong helmet ko. Hanap na lang muna tayo ng isang place na pwede nating mapagpahingahan. Siguro din na lang sa may nakita kong madaming tao. Mas safe dun. Eh, tara na. Lapit na lang yun. Ganun man ang nangyari, madami akong natutunan at sigurado akong babalik ako ng mas handa. See you soon, si Roma.